Welcome guys sa ating YouTube channel. Ngayon sa wakas nakapag-upload na rin tayo ng bagong video. So ito guys, gagawin natin itong ganitong kagandang subwoofer D15 L-ported na speaker box. So guys, ang una natin ginawa dito guys, syempre nag-cut tayo ng plywood. So ganito tayo guys mag-cut ng plywood, no. Sa ngayon guys, mano-mano muna tayo mag-cut ng plywood dahil nasa probinsya tayo. So ito guys, no, lahat yan guys jigsaw lang yung ginamit namin. So ayun guys yung plano guys, tingnan nyo lang sa description, libre po yung plano natin, kahit sino pwedeng gumawa. Bali ang gamit natin dito guys ay 3/4 na marine plywood. So sobrang tibay nyan guys dahil marine plywood yung gamit natin. So ayun guys, oh, pag ginuhitang ganon, so yung sa jigsaw naman guys, medyo bagalan nyo lang. Make sure nyo na follow nyo yung guhit para yung quality nya katulad sa table saw, baga pulido. So yan guys, nilagyan ko ng marka yan base dun sa plano. So check nyo lang guys yung plano natin sa baba. So dito guys, assemble na tayo, no. Ang natin dito guys yung button tsaka yung front. So ito front to guys, yung ilalagay natin ng wood glue. So ayan guys, napakadali lang mag-assemble sa part na to. Ito yung pinaka favorite part ko. So kung makikita nyo guys, tinaob natin siya. Tapos yun, nanghingi tayo ng tulong sa kuya ko. So ayan, tinira namin yan, no, gamit yung nail gun muna. Tapos wood glue. Sobrang tibay na yan guys, lalo na pag natuyo. So ayan guys, yung sunod naman guys, yung port 1 P1 natin. So nandun sa plano yun guys, yung P1. So ito yung P1 guys. Ayan, pangatlo natin, pang-apat natin siya ikinabit, no, yung P1. Ibig sabihin ng P1 port 1. So ayan yung palatandaan natin guys doon sa porting nya. So yan, syempre in-eskwala natin yan guys, no, para dapat pantay na pantay yan. So gamit lang kayo eskwala guys. Dito naman guys, ginuhita natin yung dulo para magsilbing palatandaan natin pag tinira natin siya sa ilalim, pag binaril natin siya sa ilalim, and dyan yung susundin natin, ininilgan natin dyan guys. So yan, inilgan na nga natin. So yan, ayun yung palatandaan guys, guhit nyo lang. So ito naman guys yung P2. So sa P2 yan, paloob lang siya guys, no, pag ganyan lang. So dahil 35 Hz so guys, hindi natin gaano in-adjust sa dulo dahil nga ang tono nito ay 35 Hz. So pag medyo mahaba yung port guys, nasa 30 na siguro yon. So dito guys, syempre gumamit pa rin tayo ng eskwala. Ayan guys, eskwala, no, para siguradong pantay. Tapos nagpatulong na lang din tayo sa kuya ko. Tapos yan, siya yung tagahawak, tapos tinira namin sa ilalim, no. Ayan, eskwalado yan guys. Tapos dito naman guys, dito may design kasi tayo dito sa bandang gilid. So hindi natin siya isasagad sa dulo. Ang una natin gagawin guys, bali ano na to guys, bali left na to. Naglagay tayo ng kaprasong ganun guys. Yan, 1 inches yan guys yung sukat nyan. Naglagay tayo dun sa dulo guys, no. So yan, tapos kinasa natin dulo siya. So dito guys, ang gagawin natin dito, syempre kuha tayo ng tawag dito, tatansyahin natin siya, no. Ikakabit muna natin pala siya sa ilalim. Bali ang inilgan pala natin dito yung dulo muna. So ayan guys, oh. So ayan, binaliktad natin siyang ganun. Importante guys yung dulo, yung ayan sa ilalim na yan, inilgan muna natin yan, no. Ayan, dyan yung pinakadulo, dulo muna tayo guys, no, para hindi tayo magkamali. So ayan, pagkatapos guys, ayan, kumuha tayo ng plywood, no.
Tapos tsaka natin tinira yung dulo. Kasi kasing kapal lang din naman ng plywood yun eh. So ayan, just tinira diretso na natin ganyan. So napakadali lang guys, no? Ayun lang yung diskarte natin guys para pantay na siya. So yung dulo, yung itong style kasi nito guys ano siya, medyo paloob siya. Ayan, paloob siya guys. Tapos dito naman, ayan, nilagyan natin ng wood glue. Wood glue pa rin natin yan. Make sure na wood glue lahat guys, no? Para talagang matibay na matibay yung speaker box natin. Lalo na to guys, sobrang lakas ng ikakasa ditong speaker. So pag hindi maganda yung pagkakalagay nyo, damihan nyo ng wood glue guys. Sigurado guys, maglalasog-lasog to pag pag hindi maganda yung pagkaka-install nyo. So dito guys, ayan, okay na naman banda rito, no? Okay yan, good yan. Ayan, tinira naman natin dulo-dulo, no? Ito, ito raratratin muna natin to pa isang pahaba, no? Kasi okay na naman dito. So ayun yung gagawin natin dito guys, kukulan tayo kapirasong ganyan, papantay pa rin natin. Tapos tsaka natin ini-nail gun siya, yan, tsaka natin papakuin, dire-diretso na yan guys, no? So yan guys, oh, kung makikita nyo, pantay na yan. So yun, tirahin na natin yung likod guys, puliduhin na natin, diinan natin siya guys, tapos tsaka na bago natin siya inilgan para siguradong kapit na kapit, no? Ayan guys. So yan, ganyan lang kasimple guys. Kita nyo guys, wala tayong inedit dyan, no? Talagang jigsaw lang yan guys, no? Pwede rin naman lagari kung talagang mano-mano kayo, pwede rin, walang problema guys. Basta marunong lang tayo sumunod sa guhit. Dito guys, yung diskarte natin dito, yan, ginuhitan natin ganyan guys, kasi mamaya papakuha natin yan paglagay natin ng top. So ganyan muna ginawa natin guys, no? Naglagay muna tayo ng mark dito. Tapos guys, ito yung top. So ginuhitan natin siyang ganon, yan, ganyan. So ayan pala, tandaan natin guys, dyan tayo magpapako mamaya. So dito naman yung kabila. So ayan ginawa natin dyan, yan. Tapos guys, ito syempre hindi naman isang diretso yung port 2 natin. So titingnan natin kung hanggang saan siya, no? Guguhitan natin, lalagyan natin ng marka. So hanggang dyan lang naman siya. So ibig sabihin hanggang dyan lang tayo magpapako. Ayun yung palatandaan natin, no? Para lang tayo nag drawing ulit. So yan, lalagyan na natin to guys ng wood glue. Yan, siyempre lahat yung wood glue, damihan nyo na guys, no? Para talagang kapit na kapit siya. Selyado na rin siya guys pag dinamihan nyo. Hindi na kayo mahirap magselyo, kasi dapat yan walang hangin na lumabas para maganda yung tunog ng speaker natin pag nagkasa tayo ng speaker. So yan guys, oh, ayun, tira-tira na lang tayo dito guys ng ng nail gun, dahil meron na tayong markings. So tirahin natin lahat yan. Ayan, oh. So banda dyan lang tayo tumira, kasi dyan lang naman talaga yung file natin. So dito guys, ito yung lagay ng speaker, yung bilog. Magbibilog tayo guys, yan, ganyan, bilog tayo na ganyan. Magpa-marking muna tayo guys, kuha natin yung gitna. So pa-X lang para di na kayo mahirapan. So yan guys, oh, gumawa nga pala ako dito ng DIY na bilugan. Ayan, ganyan diskarte natin. So ang gamit natin dito guys ay 14 inches na diameter. So ito radius yung kinuha natin dito, from dun sa lapis hanggang dun sa tornilyo ay 7 inches lang. So dito guys, gumamit tayo ng wood drill bit. Dalawa yan guys, dalawang butas yan. Tapos isushoot natin yung ayan, jigsaw, tsaka natin tirahin yung guhit. Sundan lang natin guhit guys, di bali ng matagal.
basta at least pulido yung gawa natin. So sundan natin guhit. Ganun guys, huwag kayong magmamadali guys, no, pag gagawa kayo ng speaker box na ganito, kasi tulad yan nangyari niya, no. Kasi pinilit ko lang yan eh. Dapat yan meron siyang meron siyang tornilyo sa gitna. So dito guys, ayan, naggamit tayo dito ng router. So yung pang curve na router. So ito naman guys yung gamit natin, pintura na tayo, wood glue, tsaka itong skim coat, tapos itong Boysen quick dry enamel black gamit natin guys. So glossy na yan. So yun lang tatlo guys yung gamit natin yung combination. So dito naghalo ako ng skim coat tsaka wood glue, yan lang muna guys. So nagmasilya muna ako gamit yon, medyo matigas yung halo niya, kaya masilya. Tapos lilihain niya, syempre lilihain ng konti, hindi ko lang maipakita sa video, pero ayan. Tapos nagalo ulit tayo ng skim coat, tapos wood glue. So ayan, siguro guys 1/3 yung ratio nya, yung skim coat 3, tapos yung wood glue 1. So yan, ganyan yung halo natin, medyo malabnaw yan guys, no. So ang gagawin natin yan guys, pag napadaanan natin ganyan, hantayin natin matuyo. Yung katulad nyan, medyo basa pa siya, so hindi pa siya magte-textured. So syempre pagkapahid natin yan, ayan katulad nyan, medyo flat pa siya, di ba? So balikan natin mga after 10 minutes or 5 minutes, tsaka natin hagurin ng ganyan ulit para mag-textured siya. So kasi dahil nga basa pa siya guys, ay magpa-flat siya, kakalat lang din siya. So hantayin natin medyo matuyo. Ayan, katulad nito guys, basa pa to, hantayin natin matuyo. Syempre pag kinalat natin yan, matutuyo yan, mabilis matuyo. So mga siguro estimate ko guys, mga 5 to 10 minutes talaga. Pero 10 minutes, 5 minutes hagurin nyo, tapos pang 10 minutes hagod ulit. So para pinong-pino yung pagka-textured natin nito. Ayan, no. So binalik-balikan ko lang to guys. So ayan guys, ito yung pangalawa na to eh, banda dyan. So mamaya guys, babalikan ulit natin siya. Tapos yun, pati dito rin guys, no, konti dyan, balikan natin yan guys, tapos hagurin ulit, ganun lang. Ito na to guys, medyo maganda yung pagka-texture nya, oh. Ito inumaga na ako, pagkagising nyo umaga, ayan, tuyong-tuyo na siya. So nakikita nyo guys, no, ang ganda ng pagka-texture nya. So lihain lang natin ng konti yan guys, kasi ayaw natin ng matusok-tusok. Dapat yung pagka-texture nya ay walang tusok-tusok talaga. Yan katulad yan, konting liha lang talaga guys. Huwag nyo lilihain ng madiin, talaga yung magaang lang dapat yung kamay nyo. Kasi pag nasobran kayo guys, ay wala na, sayang lang yung pagka-texture nyo. So yan guys, oh, ganyan lang guys. Huwag yung masyadong liyang-liya, no? Ang target lang kasi natin guys, yung pinakatusok, ayun lang yung lilihain natin. So dapat magaang lang yung kamay nyo dito, no. Huwag mabigat, kasi napakadali niya mapudpud. Yan guys, ganyan lang, alalay lang guys talaga, no. Pati dito rin guys. So yan, lilihain natin yung lahat. So dito na guys, nag-apply na nga pala ako ng itong Boysen, no, sa top. So ito pakita ko lang sa inyo guys, titirahin natin yung bandang gilid. Ayan, bali guys, no, ang ginawa natin dito, first coat lang, okay na, talagang okay na okay siya guys. Huwag na kayo magsa second coat guys, hindi na kailangan. Kasi dito sa first coat guys, kapalan nyo na lang, kasi mahirap din pabalik-balik guys. So maganda, kapalan nyo na yung first coat, tas yun na yun. Huwag na kayo magtitira ng yung puti-puti dyan, talagang i-coat nyo na, fully coat nyo na kagad. So yun, pag natuyo, ito kasing quick dry enamel guys, medyo mabilis na siya matuyo talaga. Bukod doon, sobrang tibay niya talaga, hindi siya natutuklap.
So ayun yung kagandahan guys kapag quick dry enamel yung gamit nyo. Poison guys. Ito kasi ibang, hindi to water base eh. Yung binili ko na to kaya sobrang tibay. Basta Boysen guys, hindi siya water base. Ang alam ko lang kasi na may water base si Davis. Pero para sa akin guys, mas matibay yung hindi water base. Ayan guys oh. May kita nyo yung, ayan, first coat lang yan guys oh. Wala nang puti-puti, tapos ang tibay na yan guys. Dito guys, ayan oh, dumidikit-dikit pa siya ng konti, ibig sabihin hindi pa siya tuyo, hindi pa siya gaano tuyo no. So paarawan lang mga siguro mga, palagay ko guys mga 6 hours tuyong tuyo na lahat, as in sobrang tibay niya ng 6 hours. Ito nga pala guys yung ano, yung terminal no, 16, number 16 to, AWG 16. Tapos yung terminal na push lock yung pinili natin dito dahil itong speaker box natin guys ay gagamitin sa car subwoofer. So hindi man natin kailangan i-speak on dito dahil ito pang low frequency to na subwoofer. So hindi to pang video kay, pwede rin naman pag video kay, babaan lang yung frequency ng bass. Pero ito talaga pang sabugan talaga to, pang yanigan to dahil nga sa low frequency na speaker yung ikakasa dito. So ayan guys, ganyan lang. Wood screw yung gamit natin pala dyan guys no. May wood screw yan. Ang sukat nya 1 1/4. Pwede rin naman uno kasi sagad na rin naman siya, uno pwede rin. So dito guys, ang gamit natin dito ay kakasana natin yung itong corner guard na plastic. So pwede rin naman aluminum guys, pero ito kasi yung napili nung kliyente natin dahil nga ano siya, tawag dito, black. Sa ano naman, sa aluminum wala namang black talaga eh, pero pwede mo naman pinturahan. Yun nga lang dahil nga kailangan isi-ship to, so yung aluminum kasi medyo makapal kasi yun, pwede mabasag kagad yung ano natin, speaker box pag shipping no. So dito guys, taga Davao yung ano nito, yung modern na to eh. Sobrang layo kaya ano, although sa Visayas naman kami guys, kaya lang pag tin-travel to guys, mahirap pa rin, hindi tayo pwede magsapalaran. So dito guys, disposable yung lang naman tong ano, tsaka medyo manipis tong corner guard eh, okay na okay siya guys. Kahit na mabasag yan, papalitan lang yan. Nagbigay na rin tayo ng ano, ng extra na ganito sa customer natin. Dahil hindi naman siya iba, kamag-anak ko siya actually, kamag-anak ko yung customer natin ito. Tagal ko nang di naagawa guys, pasensya na kayo, pero marami pa tayong gagawing project guys, abangan nyo. Yung mga DIY na speaker din tayo na Bluetooth, nagagawa din tayo guys bago mag December. So yan guys oh, ganyan lang. Bali 8 corner guard yung kinasa natin dito. Lahat big yan, big corner guard yan. Tapos ito yung kabila natin guys oh, wow, ganda ganda na guys. Ito yung design nung sa kabila oh, may ganyan ganyan pa siya no. Gwapo nya, sobrang gwapo ng ano natin, speaker box natin. So ito guys, ayan, ganyan lang ginawa natin. Pogi pa rin naman guys no, pero ganyan talaga siya eh. Medyo ano lang siya, naka overlap yung ano, corner guard. Pero huwag kayo mag-alala, lalagyan natin lahat ng tornilyo na to para sobrang matibay pa rin siya talaga. Andyan ako naglagay, ang isa, lahat yan guys lalagyan natin ng tornilyo. So yan, doon sa ano guys, sa corner guard, isakto nyo lang yan no, katulad yan no, sakto yung tornilyo dyan.
So ayan, pogi na guys. Maraming salamat guys sa panonood sa aking vlog, and subscribe lang, and marami pa tayong gagawing vlog. Thank you guys, God bless. Pogi oh. Thank you guys. Subscribe lang ha. Dahil pa tayong nagagawing DIY projects. Okay, go go.